Mga tiyaying, mga tiyoying. Andito na naman tayo sa ating pa-update ng ating baby boy. Ang ating queen na mayroong level 1 na autism. So, binawala namin siya sa TV muna. Dahil parang na ano na siya diyan. At dito sa mga craft niya, magawa siya ng mga drawing, ginagupit, bahala na. Kung kalat na kalat ang ano niya, ang importante, hindi siya palagi manood ng TV, yung mga nursery rhymes, lalong na kapag ano sa kanya, yung bababa yung ano niya, yung pambata talaga yung kwan. So, lalong madelay yung kanyang mindset, mga sit-ups ng kanyang kwan, pag-iisip mga tiyaying. So, kailangan natin tulungan batang ito. Pwede naman natin siya ipa-watch ng TV, pero limited lang. Hindi gaya ng unang mga weeks, yung unang mga buwan na buong araw talaga sa talon ng talon dito, tawa ng tawa dahil natatawa siya sa mga videos diyan na napanood niya sa TV, yung mga pambata ba. So ngayon ay parang useful to mga ginawa niya. Can you show me what is that? What is that? What is that? Is that what is that? I don't know what is that. Huh? Can you tell me? The other one. Can you tell me, please? That is what is that, beetle? Or is that what is that? Did you draw a bird? A pig? A flower? Tapos na din tayo sa paglinis doon sa ating sa mga pinggan natin. Tapos na. And then aakyat tayo mamaya doon sa second floor para tulungan din naman natin yung mga bata sa mga mga labahin nila kasi sobrang busy sila sa work to jobs. Yung anak kong si Karen at saka si Mavel. Medyo nakaupo lang tayo dito kasi kailangan din tayo mag-update, kailangan din tayo dito sa ating phone. So, tapos na din tayo sa kape natin and 12 PM na ngayon. So, 12 noon pala. And then, ang gawin natin ngayon ay tingnan natin yung mga labahin doon sa kwan at saka din tayo, magligpit-ligpit tayo ng kunti doon sa itaas ngayon mga tiyaying. Na naman siya. After niya mag-draw ng kunti, yun na, gugupitin na niya. Parang ang sayang ng isang piece ng ng colored paper ata yun. And then, drawing lang ng napakaliit na bagay, din gupit na naman. So, wala tayong magawa kasi yun ang gusto naming mangyari sa kanya, na mayroon siyang gawing ibang bagay. So, yun mga tiyay, kahit ako hindi ko rin alam kung nasaan yung remote control. Basta itinago ni Mabil, ng mami nito. Good morning everyone. Good morning, Popeyes. Ayan o. Popeyes. Popeyes or Popeyes. Basta mga ganun. So, nagpa-deliver si Kayla ng branch namin. Wala si May. Ayan o. Dami naming kinain dito. Mayroon tayong fries pero gusto namin kumain ng rice. Wala palang rice. So, nagsaing pa tayo. At ang dami pa namang natirang mga dito. Mga chicken. So, baka mamaya, aarangkadahin na namin itong, na naman, yung ating Popeyes dito. Basta yun ang pinaka-morning natin mga tiyay. Wala tayo, nakahilamos tayo, pero, and then, nakabis din tayong pambahay. So, hindi ko pa alam kung mayroon ba tayong mga activities na gawin ngayon or mayroon tayong mga lakad or whatsoever. Basta Ayan, lang ngayon ay andito pa tayo sa loob ng bahay. Kasi Kahapon kasi mga tiyaying, sobrang pagod ko sa
Wala ka na doon. Sobrang pagod ko sa sa dito sa loob ng bahay kasi dami naming ina-arrange na mga bagay-bagay. Hindi, may ano lang talaga. Naglagay sila. ako ng cabinet doon pero sa kami na room. yung girls. Nag-arrange at saka nag-arrange din sa kay Karen na room. Kasi used na cabinet yung dresser yung ginamit ko doon sa room, yung kay Karen. So, dami naming mga At least ginawang may ano ka. nakakapagod na mga trabaho kahapon mga tiyayin. Basta dito lang tayo May sa clue ka. Na dining ganun pala. table natin at kaharap natin itong ating mga foods. Magandang umaga sa inyo lahat. Update ako later mga tiyayin. Saan kayo pupunta? Yan. Ikot-ikot lang yan. Oh. Kuha na naman siya ng sandok. Laruan niya yan mga tiyaying. Paglalaruan niya talaga yung mga ganun, mga sandok. Yan. You post the drawer back. Kung anong gusto niya mga tiyaying, basta dito lang sa loob. Yung hindi nakakasama sa kanya. Okay lang yan mga tiyay. Kasi andito naman tayo palagi nakasubaybay sa kanyang mga ginagawa. Oh. Yung stall naman, yung stall ay binili namin para sa akin. Dahil may mga trabaho akong ginagawa dito. At alam mo naman na 6 putoter tayo. So kailangan natin ng stall. Pero nagustuhan din niya yung stall. Kaya lagi niya yang binibit-bit. At ako naman ay sunod ng sunod sa mga kalat na ginawa niya dito mga tiyaying. So, ngayon ang eksena ni Winston ay naglaro ng dalawang sandok. Yun, bibi namin. Mayroong mild autism ang bibi namin dito. Bigla lang yan siyang pumunta sa akin at himasin na naman niya yung mga arms ko mga tiyay. Ganyan ang mga signs ng mga ganitong klaseng kondisyon ng bata. So, lahat ay consider talaga natin mga tiyaying kasi ginawa sila ng Diyos para sa atin. So, responsable natin yung mga ganun pag-alaga sa kanila kasi di nila kaya alagaan din minsan yung mga sarili. Pero, marunong tong batang ito. 3 years old pa lang to, marunong na magsulat, marunong na magbasa. Yun lang, hindi siya nagsasalita mga tiyaying. Pero, pag napilitan yan siya, mayroon naman siyang mga words na maibigkas sa kanyang mga bibig. Lalong-lalo na yung na talaga niya, need na talaga niya or yung emosyon niya mga tiyaying. Ang palagi niya yung sinasabi, pag galit siya, sabi niya, I'm mad. Pag nalungkot naman siya, sasabihin naman niya, I'm sad. Ganyan. Magpalabas talaga siya, di ba? Ang Diyos talaga ay patas. Gusto talaga ng Panginoon na malaman natin yung mga nila, mga emosyon nila sa bawat araw. Kaya alam na natin pag sabihin niyang mad siya, yan ay galit. Kung sad siya, yan siya ay malungkot. So yun mga tiyan, minsan lang to umiyak pero pag magkataon na yung mami niya aalis, iiyak yan pero minsan lang talaga nangyari. So ganyan ang aming baby boy. Andito pa rin yung pagkain dahil gusto niya mayroong pagkain talaga na makita niya sa table. Pero alam niyo mga tiyay, siya lang ang naghahanda ng mga pagkain niya. Kuha lang siya sa ref ng mga nuggets at ilagay niya sa sa air fryer dahil nakasit na yung air fryer sa sa 15 minutes. So after mag-off na yung kunin na naman niya, ilagay sa pinggan pagkatapos lagyan ng ketchup, ilagay dito sa table. At minsan naman pag gusto niya yung cereal, kuha siya ng cereal doon sa pantry, doon kunin niya doon. Tapos ilagay din niya sa bowl. Tapos lagyan din, kuha din naman siya ng milk dito sa ref at lagyan na naman niya. So hindi to mga tiyaying
pabigat, masyadong sobrang pabigat sa atin kasi alam na niyang gawin yung mga gusto niyang gawin, lalong-lalo na sa mga food. So minsan nga mga tiyan, nagluluto yan diyan sa ano, sa ano natin, sa lutuan, sa stove. Sa gas range, nagluluto yan ng itlog diyan. Nagluluto ng ano, ng tosino. Kaya pag makita kong ganyan, puntahan ko agad siya at ako na ang ako na ang gagawa para hindi siya masunog sa apoy, ano bang tawag niyan? Yung kung sa Bisaya mapasok ba sa kayo. So ganyan lang mga tiyayeng, ang atin ay support lang sa kanya. Support lang sa kanila. Kasi hindi natin mahalin ang mga batang ganito mga tiyayeng, kawawa. So yun mga tiyay, update lang tayo mamaya. Good morning Canada. Good morning Calgary. Ganito tayo oh. Makapal ang ating jacket pero hindi naman masyado maano pala dito. Hindi masyado maano eh. Malamig. Kasama namin itong baby boy namin na super palangga. Bibi naming palangga. Ayan. Come here. Come here. And our lady. Our lady. Kala. Dito lang tayo malapit lang talaga tayo mga tiyay. Pero kahit na malapit, hindi lugar natin to. Kaya video tayo. May sikat na naman may araw naman. Pero malamig. Hindi naman masyado grabe ang lamig, pero sabi ni Kayla, kailangan laging handa ako sa mga ganito dahil mabilis lang akong kabagin lamigin mga tiyaying. So kasama namin ang batata namin, super namin palangga. Ayan, dyan lang tayo sa Subis. Si Kayla, leader of the band. Leader sa pag-walking. Kasi pag ako, mabilis akong maligaw. Kaya si Kayla na lang ang si Kayla talaga ang leader namin. Yan oh. Diba? Ang bahay ni Mabel ay sobrang lapit lang sa mga dito, business establishment. Palibot sa kanya. Kaya super ganda ng location. Mabilis lang ang property niya. Lumakas yung yung appraised value. Yung market value. Ano bang tawag niyan? Basta ganun. So dito na tayo. Bibi! Ay nako. Mabuti dito mga tiyaying, ang mga sasakyan. Priority nila talagang tawid ang mga tao. Yan si Kayla Julian. Si mama. At ito. At dito. Napakagandang view. Diba? Bisig pilar eh. Gamay lang yun. Bigyan ako ni Kayla ng kunting allowance. Kaya pumunta dito sa ATM machine. Yan, thank you calendar. Yan. Ang ganda ng kuhan, ang daming pwede nating puntahan Pero kailangan muna natin master yung lugar
para hindi tayo maligaw. Di ba? Ganyan lang naman ang sekreto. Mag-ano muna tayo, kailangan ng master eh. Wag, no. Yan. Tapos na. Dito. Tapos na si Kayla. Hi. Sana kaya kami. Asa Starbucks yung giingon? Ano, Starbucks? Hala, kaulan no, no? Wala nang magitan. Come here. Punta daw kami ng Starbucks. Ay, oo. Yan pala yung Starbucks, so ang lapit. Pinagkab, chicken. Nga naman, gusto ka mo inom og kape? What? Ay na lang ay. Unsa din na nabaligya diha? Di ba kapira na? Ay, Java chicken. Magpalit ka. Ikaw lang. Ay na lang pagpado ng board. Uy. Mapit lugar ka diha. Okay. Bibi. Bibi. Uwi na naman tayo, Bi. Moisturizer. Ay na ako yung moisturizer hatag kita yun na lang. Ay na lang. Oh. Wapo na ako ganito na magamit ko ron. Kailangan natin ng moisturizer. Mga tiyahin kasi dito sa Canada. Ang bilis makatuyo ng basig na siya gusto lukaw. Ang bilis makatuyo ng balat natin mga tiyahin. What? Kaya Understand. kailangan kong magkaroon ng mga moisturizer. Louder. Mayroon siyang hiningi sa ate oh. Pero hindi niya mabigkas ng maigi. What? Hindi niya talaga mabigkas. Hindi maintindihan ni Kayla kung ano. May hiningi. Ang panahon ay makulimlim. Ang kapal ng kwan oh. Na ano? Natanggal ang kwan ko oh. Ang hair clamp. Kaya nakalaylay na naman itong buhok ni Tiyahin. Gummy bear? What? Chocolate? Surprise? So what? What do you want? I don't know. I don't know. No. We're here now. We're home. We're here na already. So tell me first. You want what? Kung ano na iyaha kay, share mo na yung magpili kay. Pero di ba? I want. Tayo sa backdoor. Backdoor lang tayo laging dumaan mga tiyaying. Oh. Kasi townhouse itong bahay ng anak ko dito. So ito lang, ganito lang. Dito na tayo. Nakarating na tayo. Magwa-wild na to ngayon. Ano daw? What? I don't understand. Ah, baka mami. Ah, Hala, bakit ang dami kay? that's ano? Hindi yan madami. Hala. Mayroon oh. Wala, pinakita. Hala, dami oh. Thank you Kayla Jalian.
mga tiyay. Oh. Ituloy natin, tingnan natin. Ipakita ko sa inyo kung anong gawin niya pag siya ay medyo na-frustrate. Kasi mayroon siyang mga tiyaying, mayroon siyang hiningi. Kaso lang, pauwi na kami and then hindi namin maintindihan kung ano yun. So, medyo sad yun siya or mad yan siya. Mixed emosyon na yan ngayon. So, imbis mababa ako sa kwarto. Hindi muna. Harapin muna natin itong little boy natin kasi baka umalis ba. Marunong yan doon sa pintuan. Magbukas. Kaya bantayan muna natin siya dito. At ako naman ay super saya dahil binigyan din ako ni Kayla ng ganito, tatlong $20. So, malaki nito para sa akin mga tiyaying. Ang trabaho ko ay dito lang naman sa baba. Dito lang naman sa bahay mga tiyaying. Hindi to suhol. Hindi to, lang talaga to allowance. Namimigay talaga yan sila ng allowance. So, thank you Lord. At mayroon tayong ganito. Positibo ang araw natin mga tiyaying, no? Positibo talaga pag mayroon tayong mga ganito, no? Hindi naman tayo namili. Kasi pinoprovide tayo, pero mas maganda yung mayroon tayong maitabi. Para pag uwi naman natin, mayroon naman tayong pera. Kahit pa kunti-kunti lang ba? Mga tiyaying, kumuha na naman siya ng napakaraming cereal. Ang problema, walang milk pala to. Naku, baka wala ng milk dito sa ref. Lahat inupinan niya. Ito mga lalagyan ng mga utensils, lalagyan ng mga gamit dito sa kitchen. Inupin na talaga. And then dito, sa pantry, hindi na i-off yung ilaw. Ayan ang kwan niya. Ito. Favorite niya to. Ang problema lang, walang milk. So, ibalik natin yan dyan sa itaas. Kahit nasa itaas na yan, kunin pa rin niya yung tingnan natin kung wala palang milk talaga. Walang milk. Kaya yun siguro ang dahilan bakit siya ganina. Nag-alboroto. Bibi! Wala pala kayong milk, bibi. Tawagan natin si Kayla. Ayan na mga tiyaying. Ito, labahin ito ni Kayla. Sabi ko kay Kayla, ibaba mo ang lahat ng mga used clothes kasi andito lang naman ako sa bahay. Ang bilis lang naman, dali lang yan ilagay lang yan sa washing machine. Pagkatapos ilagay na naman sa dryer. Tupi lang yung trabaho ko dyan mga tiyaying. So, tawagin ko si Kayla. Ayan dito. Medyo makalat na mga tiyay kahit na naglinis na ako kanina. Makalat kasi yung mga tumalsik na itong mga kwan niya. Ay, kawawa. Uy, kumain na walang milk. Ask Ate Kayla to buy milk. You tell Ate Kayla. Ate Kayla, buy milk. Go upstairs. You tell Ate Kayla. Say it properly, ha? Ay, kawawa, Yun pala ang, kanina, yung nagpunta kami doon sa Subis, yun pala ang dahilan. Pala yung umiyak siya mga tiyay, mayroon siyang ipabili. Hindi lang namin maintindihan at si Kayla naman nagmamadaling umuwi na. So, yun pala. Wala na pala siyang milk. So, pabili tayo. Ayan, kumain lang siya ng kunti-kunti. Matawag niyan mga tiyayeng. Yan na naman siya. Yan, Yan. Yan ang mga autistic mga tiyayeng sign. Lagi yun silang mag-touch sa kawan natin sa mga skin. Yan.
Baby boy. Balik siya sa rep. Wala kasing gatas diyan eh.